Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Rivo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronin, Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lilian Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Tenon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Crisalfante, Sister Crescentia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ismael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Maribeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Morena and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melodine Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Shankar Lim. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko rin po ng magandang gabi ang ating mga tagapanood at tagapakinig mula sa Pasong Tamo Christian Church at sa PL Christian Church. Sa ngayon po ako po muna ang hahalili sa ating Pastora Estela. At patuloy po natin siyang ipanalangin na pagkalooban siya ng ating Panginoon ng kalakasan at kagalingan. So ngayong pong gabi, aking pong i-share sa inyo ang naging karanasan ko po sa aking pong pagpapa-opera ng aking mata. At doon din po natin kukunin ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. So simulan po natin doon po sa pila po namin ng ate ko, Ate Cyril, mula po nung April. April po, bago ako mag-birthday, ay nakaranas na po ako ng
wala na po akong makita, aninag na lang. Kaya po, nahihirapan akong maglakad, wala na rin po akong mabasa. Itim na po yung nakikita ko. Pero kapag may ilaw po, ay nakikita ko rin naman po yung paligid. Pero kapag tumitingin po ako sa gilid ko, doon ko lang po nakikita. So, mahirap pong kumilos, lalo na po sa ministry, nahihirapan po ako. So, nung unang check-up po, ang prayer ko, sabi ko, Lord, kung ano man po ang kalooban mo, ay susunod ako. Kung kalooban mo po na makakita ako, ay maraming salamat po. At kung hindi naman, ay hindi ko na po ipipilit. Then, pagkapunta po namin, sinabi nga po sa akin, doon po sa may eye center sa mall na parang wala na daw pong pag-asa na makakita ako. Maoperahan man ako, ay hindi na rin daw po ako makakakita. So, parang nawalan po ako ng pag-asa agad. Sabi ko, baka hindi kalooban talaga, hindi ko na ipipilit. Pero sabi po ng tita ko, isa pa lang naman, bakit di mo itry mag-second opinion? So, nag-second opinion po kami at doon na po kami pumunta sa Eye Center of the Philippines sa East Avenue. Pagdating po doon, unang check-up pa lang po sa akin, sinabi na po, makakakita ako. Hindi man daw po ganun kalinaw, pero makakakita ako. So sabi ko, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng wisdom at alam ko na meron kang purpose bakit ko nararanasan ang mga bagay na ito at meron kang purpose na bakit nandito ako ngayon. So, yun po, dahil nga po government yun, medyo matagal ang pila, matagal yung check-up. So, every month, meron po akong follow-up check-up. Hanggang sa August po, August 5, yun po yung follow-up check-up ko. Sabi po sa akin, kailangan na kitang i-admit ngayon, sabing ganon. So, sa dami po namin pinagdaanan ni ate ng mga pila, mula po 5 a.m. hanggang hapon, nakapila kami. Tapos, yun nga po, sa wakas, sinabi na ma-admit na ako at ma-operahan. Sabi ko, pwede po bang bukas na lang? Kasi po, gusto ko munang mag-prepare, gusto ko mag-pray, gusto ko pong maghanda muna ng mga dadalhin. Kasi nga po, sinabihan ako na baka 2 to 3 weeks daw po aking admission. Kaya po, umuwi muna kami. Then, August 6, yun po, pumunta na po kami sa hospital at doon po sa ER, inadmit na po ako. Then, doon pa lang po kumilos na po ang Panginoon kasi yung mga doktor na binigay sa akin ng Panginoon sobrang maalaga, maasikaso, hindi po nila ako pinabayaan. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos, naghintay po ako ng bed kasi nasabay po na merong pagbaha, kaya ang dami pong mga na leptospirosis na mga patients. Kaya po, punong-puno ang East Avenue. Kaya po, sabi ko, Lord, ang hirap kasi po, nasa wheelchair lang ako at yung mga bantay ko ay nasa upuan. So, naka 2 days and 2 nights na po kami doon sa ER. Ang hirap dahil natutulog ka ng naka-wheelchair lang. Then, yung paa ko, hindi ko maitaas. Manas na ako dahil 2 days and 2 nights na ako nakaupo sa wheelchair. Yung likod ko masakit, yung leeg ko masakit, lahat. So parang umiiyak na po ako. Friday night po yun. Sabi ko, Doc, kailangan ko na din pong madialysis. Hindi pa po nila ako dinadialysis doon dahil hindi pa po sila nakakapag-coordinate doon sa nephrologist. So sabi doon sa nephro doctor, kaya po sabi ko, pwede po ba lalabas muna ako para magpa-dialysis tapos babalik na lang po ako. Sabi sa akin, mahihirapan ka nang bumalik dahil ang daming pasyente. So kung hindi ka emergency case, hindi ka na nila papapasukin ulit. So sabi ko, Lord, ang hirap-hirap po, sabi ko, pero alam kong nakikita mo yung paghihirap ko. Alam kong hindi mo kami pababayaan. So, kinabukasan po, nag-aalala na ako dahil kung hindi po ako masasalang ng Saturday, Sunday po walang dialysis, Monday na ulit. So, sabi ko,
baka congested na po ako, baka hindi na ako umabot, mapuno na po ako ng tubig. Kaya talagang nagpe-pray ako. So, answered prayer po sa kabutihan ng Panginoon. Hapon ng Saturday, na-dialysis ako. Pero umaga pa lang po, binalita na sa akin na meron na akong bed, meron na akong kwarto. So, naiakit na po ako sa wakas. Nakahiga na rin po ng maayos, nakatulog na rin kahit papano. So, salamat po sa Panginoon. Then, tumagal po yung mga clearances, marami pong mga kinuhang laboratory, at nakita nga po na mababa po yung aking hemoglobin. So, kinailangan po akong masalina ng dugo. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi gumamit po siya ng mga tao na tumulong sa akin. Yung iba, yung mga kaibigan pa namin na hindi na nakakausap, matagal nang hindi na nakikita, na willing tumulong at tumulong. Pati po yung mga dialysis nurses ko, willing silang mag-donate para sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanilang buhay. Tapos, hindi po ako nahirapan maghanap ng donors. Kaya po, isang araw lang nakapag-donate po ng 4. Kaya po, yun po yung nagamit ko at yun hanggang sa na-clear na po ako sa hemoglobin ko. Tapos, ang isa na lang pong hindi pa cleared ay yung sa 2D echo dahil meron daw po silang nakitang pamamaga sa puso ko. So, parang meron daw po akong future heart attack na kapag daw po ako nilagyan ng anesthesia or inoperahan, pwedeng bumigay yung puso ko, pwede akong makomatose or mamatay. Kaya po, may nakita daw po silang 15%. Tapos, yun na lang po yung wina-workout nila sa akin bago maklear at saka po yung blood pressure. So, kapag mataas daw po kasi ang blood pressure, mas lalala yung heart failure o yung sa heart yung pamamaga sa puso. Kaya po talagang binabantayan nila yung blood pressure ko. And yun din po kasi yung main cause bakit po pumutok yung ugat ko sa mata. At salamat sa Panginoon kasi dumating yung araw ng operation ko kasi lagi pong nade-delay. 3 beses pong na-delay yung operation dahil nga po sa maraming mga dahilan. At nung sa wakas ay nung August 25, natuloy na rin po siya. Sinabi sa akin ng doktor bago kami pumunta sa operating room, sure ka na ba? Itutuloy na natin. Kasi nga may 15% na possibility na mamatay ka. Sabing ganon. Sabi ko, Doc, 15% lang naman po yun, pero 100% po ang pagtitiwala ko sa ating Panginoon. Kaya natuwa din po siya at naramdaman ko po na naging positive siya dahil positive din po yung sinagot ko. So, sabi niya, ang galing naman ng faith mo, tama yan, sabi niya. Sabi ko, sa Diyos po ang kapurihan. Naniniwala ako na kalooban niya po ito lahat, kaya alam ko hindi niya ako pababayaan. So, dumating po yung operation day ko. Si Dana po yung bantay. Sabi niya sa akin, ate, kinakabahan ka ba? Sabi ko, hindi. Excited ako. Hindi ko po talaga ma-explain, pero hindi po ako nakaramdam ng kaba, hindi po ako nakaramdam ng takot. Kahit po nung pinasok ako doon for admission, nung nagsimula yung araw na nandun ako, hindi po ako nakaramdam ng takot. Kahit po sinabi sa akin na may 15% na pwede akong mamatay, hindi rin po ako nakaramdam ng takot. Lahat po yun ay sa biyaya ng Panginoon. So, yun, sabi ko nga po, excited ako. Tapos pagpasok po doon sa operating room, nung nakahiga na ako sa operating table, sabi sa akin ng mga doktor doon, kinakabahan ka ba? Sabi ko, hindi po, excited po talaga ako. Tapos, dinadaldal ko sila, nagjo-joke-joke pa ako, sabi ng doktor, ay nako, Mona, matulog ka na, sabi. Kasi nga po, parang nilalabanan ko pa yung gamot dahil talagang excited po ako na nakikipagbiroan pa ako sa kanila. Tapos po,
tumagal daw po ng 4 na oras, 5 oras na hindi pa ako lumalabas. Si Dana medyo nag-aalala na. So, nagtanong daw po siya sa doktor, sabi, Dok, bakit po hindi pa lumalabas yung ate ko? Sabi, ay, sorry, hindi ka na namin nabalitaan. Kanina pa tulog yung ate mo. Ayan. So, 2 hours na pala akong natutulog sa recovery room. So, ginhawahan po si Dana. At salamat po talaga sa Panginoon. Walang naging komplikasyon. Hindi po nangyari yung 15% na kinatatakutan nila dahil 100% po na tinulungan ako ng Panginoong Jesus. Kaya po, sa Kanya po ang kapurihan. So, may natutunan po ako dun sa nangyari sa akin na ang natutunan ko po dun, una, naging pagpapala din ako sa iba. Marami ako natanggap na blessings mula sa Panginoon. Sobra pong dumagsa ang love, yung support, yung prayers ng lahat sa Pasong Tamo, sa PL, pati mga kaklasiko, mga kaibigan, kamag-anak, lahat po. Pati yung mga kaibigan natin na hindi na natin nakakausap, nangumusta sila, nagpadala sila ng love nila, nakakataba po ng puso na ang dami palang nagmamahal sa akin at sobra po akong na-bless. At doon po sa hospital, naging salamat sa Panginoon kasi naging blessing din ako. Kasi meron po akong nakasabay na pasyente din doon, believer din po siya. At pag nagpapatugtog po siya ng worship song, sumasabay kami. So kapag ako naman nagpapatugtog, kumakanta din po siya. Hanggang sa nakakwentuhan ko po siya. Then, nung naoperahan na po ako, nalaman niya yung kwento ko nga po na hindi ako natakot, na sinabi nga po na may danger, may risk dun sa pag-opera ko, pero hindi ako nagpatinag sa takot at nanaigang pananampalataya ko sa Panginoon natin. Kaya po, kinausap niya ako, sabi niya, anak, pwede mo ba akong ipag-pray? Kasi kinakabahan ako, sabi niya. Kaya po dun po natutunan ko na dahil po sa pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon, nagiging blessing din tayo sa iba. Ganon din po dun sa mga doctors ko na pati sila sabi, dahil nagtiwala ka, ang galing, di ba? Na napagtagumpayan mo yung operasyon. So ganon, naipasa ko po sa kanila yung faith na meron ako at yun din po yung alam kong yun ang nais ng Panginoon na maging buhay na patotoo tayo sa kanila. At yun natutunan ko pa po ay yung turn your panic into prayer. So yun nga po, 'di ba? Hindi ako nakaramdam ng takot, pero yun nga kada kung ano man yung takot na naiisip ko nung bago ako ma-admit, pinalitan natin ng prayer. So, turn your panic into prayer. Turn your worry into worship. Yung pag-aalala natin, ilaan na lang natin sa pagsamba sa Panginoon. And turn your fear into faith. Nung pong naka-admit ako, hindi na po ako nakakapagbasa ng Bible. Pero, nakikinig po ako ng mga verses sa phone. At yung paulit-ulit po na pinaparinig sa akin ng Panginoon, yun pong sa Philippians 4:6. Don't be anxious about anything, and in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So yun po yung paulit-ulit na pinaparinig sa akin ng Panginoon, pinapaalala sa akin ng Panginoon na don't be anxious. Huwag mo nang isipin yung mga bagay-bagay sa paligid mo, kung ano man yung nangyayari sa iyo, ano man pinagdadaanan mo. At ituon mo na lang sa panalangin at pasasalamat sa Panginoon. Ayan, kaya po, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, pagtitiwala ko at ng pamilya ko, kayong lahat na nanalangin para sa akin ay hindi tayo nabigo. Tunay nga po na tapat ang pangako ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Tunay nga po na dakila ang ating Diyos na buhay. Kaya po, binabalik ko po ang papuri sa ating Diyos dahil itinuturing ko po na ang buhay ko ngayon ay pangatlo
dahil niligtas niya ako dun po sa una kong yung nangyari po sa akin na namatay na ako sa hospital, noon ako po ay dialysis, at ngayon ay niligtas na naman niya ako sa operasyon. Kaya po, pangatlong buhay ko na ito at hindi ko po ito sasayangin sa anumang mga bagay. Ito po ay ilalaan ko sa paglilingkod sa ating Panginoon. So sana po, tandaan natin, Philippians 4:6, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mangamba dahil ang lahat ay batid ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya sige po, tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. O aming dakilang Diyos na buhay, Panginoong Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa aming napagbulay-bulayan sa gabing ito at sa patotoo, Panginoon, na aming narinig, aking binahagi, Panginoon, na patunay na ikaw ay dakila sa lahat, na ikaw ay tapat at buhay sa aming buhay. Panginoon, salamat po. Bagamat hindi kami karapat-dapat ay patuloy mo kaming iniibig. Lagi mo kaming pinaparanas ng inyong pagmamahal na walang sawa mong ipinagkakaloob sa amin. Hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, lahat ng aming dalangin, batid mo. Lahat ng patak ng luha namin ay naririnig mo. Lahat, Panginoon, ng iyak at daing namin ay nalalaman mo, Panginoon. Wala kaming maililihim sa iyo, kaya alam namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na patuloy mo kaming samahan. Ang aming buhay ay maialay namin sa iyo at maging mabangong samiyo sa iyo at maging karapat-dapat na pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Panginoon, samahan mo kami at ang buhay namin, Panginoon, ay patuloy lamang lumakad ang ayon sa iyong kalooban. At magpasalamat kaming palagi ng may pagsunod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na banal, walang katulad.
Jesus